Hey, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Okay, salamat sa pagkakataon ulit na pinagkaloob po sa atin at kadayahan na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga para po tayo ay makapag-aral ng pinasalita. Salamat at binigyan niya tayo ng kalakasan, binigyan niya tayo ng maayos na panahon ngayong umaga, dumaan kahapon, hanggang kagabi, hanggang madaling araw siguro kanina ay medyo kumupulog at malakas pa ang ulan. Pero salamat at sa araw na ito ay tayo po ay magkakasama upang sambay ng Panginoon, pag-aralan ng kanyang salita. Sa ating po pagtutuloy, ating na pong basahin ng sabay-sabay ang Habakkuk chapter 3 verses 7 to 19. Okay? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Habakkuk 3 verses 17 to 19. Ready? Begin. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength, He makes my feet like the feet of a deer, He enables me to tread on the heights. Pagpalaan po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin. Kulang ang aming salita at ang aming oras para amin pong isa-isahin ang ito po, Panginoon, na kabutihan na walang sawa na pinapakita, pinaparanas sa bawat isa. Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, bilang pagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, nawa ito ay aming pakinggan ng buong puso, ng buong lakas namin, at ito po, Panginoon, ay aming isagawa sa buhay namin. Tulungan mo inyong lingkod sa kanyang pagbabahagi nito. Tulungan mo siya na may bahagi ng maayos, malinaw at may kapangyarihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tingnan niyo po ulit itong mga larawang ito at tingnan niyo kung ano ang pare-pareho sa kanila. Anong similarities? Anong hindi tapos? Ano pa? Parang bulok na. Anong pinabayaan na? Ano ba? Hinayaan na kumbaga iniwan na lang. Sa tingin ninyo, ano kaya ang mga naging dahilan? Bakit nangyari ang mga bagay na yan? Kulang sa budget. Kulang sa budget, sa pondo, ano pa? Nakurap. Okay? Ano pa po? Hindi na plano ng ayos, no? Hindi na budget ng ayos. Meron po bang mag-agree sa amin na marahil hindi sila nagkaroon ng good working relationship? Di ba? Kaaway-away. At sa tingin ko, dahil din sa budget, hindi nagkakabigay ng sweldo na tama. Okay, kaya pagka ganun nangyari, ay matitigil ang pagtatrabaho, masisira ang mga relationship. At marahil ang isa rin ay nawalan na ng gana yung mga tao. Di ba? Pagka overworked ka, underpaid, tapos yung relationship mo pa ay hindi maganda, ano ang mangyayari sa isang gawain? Natitigil siya. Di ba? At yun niya. Sa inyo bang palagay, gusto niyo bang makita lagi itong ganitong tanawin? No? Halimbawa, itong nasa taas ng building na to, o na picture na ito, gusto nyo ba na yun lagi ang nakikita nyo pag-isip nyo sa umaga? Pagbukas nyo ng bintana, no, magugulat-gulat kayo at makikita nyo yan. No? Di ba malulungkot kayo? No? Malidepress kayo. Pagka, yan ang itong mga bagay na ito ang nakita natin. At marahil, papasok sa inyong mga utak, ano bang dahilan? At hindi ito natuloy. At alam niyo ba maraming mga buildings din sa atin dito? Kahit dito lang sa EDSA. Kanina natin tinuturo kay Rovic yung crossing ng na Aurora Boulevard, no? Ano pa yung parang hindi ginagamit yung malaking building dyan. No? At doon sa may Magallanes, pag-akyat nyo, no? Meron ding building doon sa right. Kung galing kayo ng Alabang, pag-akyat nyo, meron din isang building doon na nakatiwang lang.
nakakapanghinayang, di po ba? Napakapangit na pangitain na sakit sa mata, di po ba? Yung gawain na hindi natuloy, no? Yung sinimulan lang pero hindi itinuloy dahil kulang sa budget, dahil sa hindi maganda mga relationships, no? Dahil sa mga nawalan na ng gana na magtrabaho. Mga kapatid, ngayong umaga, ang ating pong pinag-uusapan, ang ating natin ngayong buwan na ito ay ready, set, go. No? Bakit? Sapagkat natalakay na natin ang lahat, no? ng mga dapat nating maging prinsipyo, no? Yung mga dapat nating gawin para mangyari po itong ating tema ngayong taong ito. No? Itong waiting, working, and winning souls together. Kaya, yun ang ginawa natin for the past 6 months. Ngayon, ika-7th month, we need to go, we need to act on it. Di po ba? Dapat na nating i-apply itong ating mga natutunan. At last week, ito nga po ang ating pinag-usapan, it is time to work together. No? Panahon na, or oras na, para tayo po ay kumilos, gumawa, maglingkod ng sama-sama. No? Mga kapatid, sana sa paglipas ng bawat araw ng buhay po natin, lalo na itong ating pong Christian life, hindi po tayo maiwanan. No? Na, bakit sila lang yung gumagawa nito? No? Sumali tayo, mga kapatid. Isali natin yung ating mga sarili. Kasi ito pong sinisigurado ko sa inyo, bawat isa sa atin, no, dito po sa CGB sa Satellite, ay may bahagi. Kaya kayo dinala dito ng Panginoon, no? Kaya ito ang, kumbaga, nag-meet ng inyong po mga desires, no, po, and needs, and longings, no, ng inyong pong buhay, sapagkat meron pong ipapagawa ang Diyos sa inyo. No? At nawa patuloy tayong dumalo, pakinggan ang kanyang salita, sapagkat sa pamamagitan nun, mga kapatid, doon yung makikita yung inyong pong bahagi. Mga kapatid, ang goal natin this year, no, nawa bago matapos ang taong ito, ang bawat isa sa inyo ay may masasabi na bahagi sa CGBC Satellite. Na pagka pumunta kayo sa ibang lugar, no, at may nagtanong sa inyo, saan ka dumadalo sa CGBC Satellite, anong ginagawa ko doon? Anong bahagi ko doon? Diba? Ano nga ba? Alam niyo na po ba? Meron po, sigurado, na pinapagawa sa atin. Pero katulad po dito mga larawan na atin pong nakita kanina, madalas tayo po mga Pilipino, alam po natin yung ating yung kasabihan natin, di mas pugo. Diba? Magaling lang tayo sa una. Okay? Pero pagka nahirapan na tayo, no? Pagka may mga conflicts na, tayo po ay marami ng dahilan. No? Marami na tayong mga excuses. Okay po ba? Nalala ko nga po nung sa Pablo, nagturo din ako ng evangelism ng mga paano ba yung paraan. At nung challenge ko sila, sino ang sasama sa akin? So next week, pupunta tayo dito sa lugar na ito. Mag-evangelism tayo dito. Ang tumas sa kamay ay 23. 23. So, nakuha ako, no? Ang dami. So, nung dumating, ang dumating nung the following week ay 15. Okay? So, tuwa rin ako dahil madami kami talagang nagbahay-bahay kami, nag-share kami ng gospel. The following week, 10 na lang. The following week, 5 na lang. At pagkatapos po ng buwan na yun, ako na lang. Diba? At nung sumunod na buwan, wala na. Kahit ako, ay, nawala na rin ako ng gana. So wala na akong kasama. Di po ba? That's our problem. Consistency. No? Faithfulness. No? Napakaganda nitong concept na to, di ba? It's time to work together. Napakasarap yung sama-sama tayong nagtatrabaho, no? Naglilingkod sa Panginoon, gumagawa ng isang bagay. Di ba? Pero,
to work together consistently and continuously, that is another story. Pero dapat na tayo lahat ay magkaroon para maituloy-tuloy po natin ang gawain ng Panginoon nagsama-sama. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon po bago. Nakita natin po last week, no, yung priority, urgency, nobility, and summary ng trabaho. Kaya kailangan natin magsama-sama. Ngayon po umaga, ang pamagat po ng ating mensahe, joy will keep us working together. You know? Joy will keep us working together. Sino ba si Joy? Ano ba ang role niya sa ating Tagalog po, ang kagalakan. Ano po? Magpapanatili sa atin, mga kapatid, na gumawa ng sama-sama. Okay? Naniniwala ba kayo na, or agree ba kayo na pagka nawala ang joy? Yung kasiyahan, kagalangan sa paggawa ay katulad ng mga abandoned structures na ito. Ganon din ang mangyayari sa CGBC sa atin. Pero hayaan naman. Pero one thing is sure, mga kapatid, hindi yun nahayaan ng Panginoon. Sapagkat napakahalaga ng kagalangan na ito. Ano bang ibig sabihin? When the Bible talks about joy, no? When we heard the word joy, ano ba yung pumapasok sa utak natin? No? Ang biblical meaning daw ng joy ay ito. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Joy is a deep and enduring sense of happiness and contentment that originates from a relationship with God, not merely from favorable circumstances. Meron pong dalawang salita na minsan ay atin pong palit. Yung salitang joy at saka happiness. Di po ba? So, madalas nating naririnig ito na ang joy ay iba sa happiness. Dahil ang happiness, no, happy lang ang puso mo pag may happenings. No? Happy lang ang puso mo, ang sarili mo, pagka merong magagandang nangyayari sa ating mundo. Yan po ang happiness. But ang joy, no? Ang joy ay ito, masaya ka pa rin kahit na masama, pangit ang nangyayari sa iyong buhay. Wow, pwede ba yun? No? Halimbawa, hindi ka na-promote, no? Bumagsak ka, no? Hindi ka natanggap sa trabaho, o natanggal ka sa trabaho, no? Namatayan ka, nasunugan ka. Doon mo malalaman kung ikaw ay may joy. Ano ibig sabihin yun? Namatayan ka, ibig sabihin, natatawa ka pa rin, no? Masaya ka pa rin. Masaya ako kasi namatay yung aking anak. Ganun ba? Hindi tama rin. Ibig sabihin nun, dinidinay mo yung iyong feeling. Hindi po ibig sabihin ng joy ay mamanhidin mo yung iyong puso. You will feel it, pero hindi ka mananatiling gano'n. Ang isa pong nakita ko na kahulugan ng joy ay ito. Basahin na po natin. Ready? Begin. Either it is an inner confidence, composure, and contentment in the midst of difficulty. Okay? So, sa kabila ng bumagsak na siguro yung mga plano mo sa buhay, you are still confident. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Okay? Nakuha niyo po? And then, hindi ka nawawala ng composure. Alam mo pa rin, no? Ang gagawin mo, hindi ka nawawala, no? Naranasan niyo ba yung may nakausap kayo pero parang wala sa sarili, no? O lutang wala sa composure. Di ba? Siguro na-experience na natin lahat. Hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi minsan. Silutang tayo, wala tayo sa sarili. Pero ang ang joy daw, pag meron ka rito, ikaw ay may confidence ka. Hindi sa sarili mo. Kundi ang nagbibigay siya ng confidence is your relationship with God. Okay? Ang nagbibigay ng confidence sa iyo, hindi yung takas mo. Hindi yung mga material na bagay na meron ka. Okay? Hindi yung mga achievements mo.
but your relationship with God. No, sabi ng Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit is joy. Kung may Kristo ka sa iyong puso ngayong umaga, tinatakad ka ng banal na Spirit. At ang bunga ng banal na Spirit ay kagalakan. So, itong joy na ito, itong inner confidence, composure, and contentment in the midst of difficulty, hindi ikaw ang may dahilan kung bakit meron ka nito. It is the Holy Spirit. At mamaya makikita natin, bakit sa kabila ng difficult situation, we are in the midst of difficult situation, we can have still confidence, composure, and contentment sa buhay po natin. Okay? So, ito pong ating pag-uusapan ngayon po nga umaga, itong sa Habakkuk chapter 3. Ito pong habak na ito, meron pong 12 minor prophets. At ang ibig sabihin kaya sila minor, ay hindi dahil maliliit ang mga propeta ito. Hindi po. Kundi dahil maiikli yung kanilang mga sinulat. Okay? At meron pong 12 minor prophets. Ito pong si Habakkuk ay pang-8 na minor prophets. At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalang Habakkuk? Ang ibig sabihin ito ay embrace or wrestle. Hindi romantic embracing. Kundi kaya mo niyayapos, nakipag-wrestling ka. Sapagkat kung babasahin po natin ang maikling sulat na ito, 3 chapters, na aklat po, or sulat ni Habakkuk, nakipag-wrestling siya sa Panginoon. Ano ibig sabihin nga? Nakipag-discussion siya sa Panginoon. No? Kung mapapansin niyo dito sa chapter 1, no, kini-question na ang Panginoon, Lord, bakit hindi mo pinaparusahan itong mga Israelitang ito na matitigas ng mga ulo? Bakit hanggang ngayon hindi sila pinaparusahan? Tumalikod na sila, sumambal na sila sa Diyos-Diyosan at hindi ka na nila naaalala. Bakit hindi mo sila pinaparusahan? Nang-aapi na sila. No? At kung ano-ano mga kasalanan ang ginagawa nila, bakit hanggang ngayon wala ko silang parusahan? Yun ang tanong ng Habakkuk sa Panginoon. And then makikita natin yung sagot ng Panginoon, na huwag ka mag-alala, Habakkuk. May inihahanda ako na isang masamang bansa na sasakop dyan sa Jerusalem. Ang sabi, tapos, ang reaction ni Habakkuk doon, ano? Bakit ang gagamitin mo na dumisiplina sa mga Israelites ay yung mas masama pa sa kanila? Di ba dapat ang disiplina yung mga matutuwid? Bakit yun ang gagamitin mo na dumisiplina sa yung mas masama sa kanila? And then sinagot ulit siya ng Panginoon. No, ganito kasi ang plano. Pinakita niya yung kanyang long time plan. Bakit dinelay niya yung pagpaparusa sa mga sa Judah o sa Southern Kingdom, at bakit Babylon ang kanyang ginamit para magparusa sa kanya. And then sa chapter 3, eto, nag-surrender na siya sa Panginoon. Okay, Lord. I will do whatever you want. Sa buhay ko, magpapatuloy ako kahit na ang hirap ng mararanasan ko along the way. Kahit ang mahirap ang may experience ng mga Hudyo, no, along the way, I will continue to serve. At mga kapatid ngayon pong baga, naway din po ang makita natin, no, ma-realize natin na along the way sa ating pong paglilingkod together, may mga difficulties tayo, may mga challenges tayo makakaharap. At yung mga hamon na yun, at yung mga kahirapan na yun, ay hindi natin kayang piliin. Okay? Kundi yun po ay darating sa isang pagkakataon na hindi natin inaasahan, no? At magugulat tayo sa matindi na dagok sa atin na magiging epekto po. Pero, ang sabi po dito, pagdating dito sa verses 17 to 19 ng chapter 3 ng Habakkuk, kahit na anong mangyari, kahit na gaano katindi ang maranasan ko, I will rejoice. I will be joyful in serving
na nasabi niyo na ba yan sa kawit? Lord, kahit ano mangyari sa buhay ko, I will continue to follow, to serve you, to obey. Kahit na masakit, no? Kahit na parang hindi ko kaya yung may experience, I will continue. Kapatid, yan po kailangan natin as we work together. That joy, no? Na naranasan, no? At ipinangako ni Habakuk, I will rejoice in the Lord. Okay, ito pong talatang ito nating pag-uusapan ay may tatlong paalaala. Last week may 4 na paalala, ngayon may 3 na lang, no, na paalaala sa atin para magkaroon tayo ng joy while working, no, together. Okay? Dahil itong joy na ito, itong kagalakan ito, ang magpapanatili sa atin na magpatuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon, na patuloy na gawin, no, ang pinapagawa ng Diyos sa bawat isa atin. Ang unang paalala na gusto kong makita natin lahat, ayon po dito sa Habakuk chapter 3, ay the breakers of joy. No? The breakers of joy. Ang sumisira, ang humahadlang ng ating kagalakan. Okay? Dapat alam po natin yun. Diba? Alam po natin yung principles ng cause and effect. Okay? So, pagka may sakit, pagka tayo nagpapakonsulta sa doktor, ang laging tanong ng doktor, kailan ito nagsimula? No? Ano ba ang kinain mo? No? Ano ba ang ginawa mo bago mangyari ito? Di po ba ito mga tanong ng doktor sa atin? Kasi through that, malalaman ng doktor kung paano gagamutin, pipigilan o tatanggalin yung iyong karamdaman. So ngayon na umaga, nais ko pong makita natin dito, paano ba at bakit ba nawawala ang joy sa buhay natin? Kung sakaling ngayong umaga, may joy tayo, sabihin ko po sa inyo, darating yung time, mawawala yan. Pero, mapipigilan natin yan at maiiwasan natin yan. Or makakabalik agad tayo kung alam natin yung breakers, no? Yung mga pumipigil, no? Yung mga sumisira ng kagalakan sa atin. Okay, balikan po natin ito, Habakuk chapter 3, verse 17. Bagamat ito'y hypothetical na, hindi pa ito nangyayari. Pero, iniready na ni Habakuk yung kanyang sarili. Nang sabi niya, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. So sinabi dito po ni Habakuk na kahit na wala akong makitang bulaklak sa fig tree, or wala nga akong grapes na makita sa, ano ba ang Tagalog sa vine? Okay? Wala akong, itong aking olive crops ay mabigo. At itong field ay hindi siya mag-produce ng food. Kung walang man ako makitang tupa sa kulungan, ganun din mga baka. So, makita po natin itong talatang ito ay nagpapakita ng mga breakers of joy. Yung mga bagay na sisira ng ating paglalakad. Nais ko kasi din itong the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines. Yan po, ayon po sa mga Bible scholars, ay nagpapakita ng future or plans for the future. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi sabi dito, the fig tree does not bud. Pagka ang isang fruit-bearing tree ay namulaklak na, hindi pa yun yung bunga, di po ba? Nakakain na namulaklak na yung mangga. Uy, okay na to. Pwede na to. Hindi. Ang ibig sabihin yun, hudyat yun, na malapit na siyang bumunga. So, nakakapagbigay yun ng kagalakan pag nakita mo na namulaklak na yung fruit-bearing tree na yun. Okay? So, ayon sa mga Bible scholars, ang gusto sabihin dito ni Habakuk ay pagka yung plano, no? yung mga future plans
ay hindi nangyari. Okay? Hindi bumunga. Halimbawa, ang plano mo ay magkaroon ka ng ganitong klaseng trabaho or makapasok ang ito sa ganitong trabaho. No? Yun talaga ang pinaghandaan mo. No? Pero, iba. No? Iba ang nangyari. Okay? Nasundan niyo po ako. Sabi dito, sabi ni Habakuk, kahit na yung aking future plans ay mabigo, ay hindi mangyari. Okay? Ano po ang mga future plans natin ngayon po? Di ba, madalas tayong tinatanong, siguro sa work natin, 5 years from now, na anong gusto mong maging or ano ka na 5 years from now. Or kung hindi ka, alala ko yung may tinanong na basketball player, kung hindi ka basketball player, yung si Alvin Patrimonio, tinanong siya, kung hindi ka basketball player, ano ka? Sabi niya, engineer. Kasi sa Mapua siya nagaling na kung hindi niya natapos. So tayo, kung hindi tayo kung ano ngayon, ano kaya tayo? Diba? Ano ba yung plan natin sa buhay natin? Pero mga kapatid, ngayon po na umaga, kung sakaling hindi matupad yung matagal nyo ng pinapangarap, will you still serve Him? Will you still follow Him? So ito po ang sinabi ni Habakuk dito. Ang pangalawa, noong sinabi niya, the olive crops fail and the fields produce no food. Ito naman yung present provisions, present needs niya. Yung olive crop, ito po yung isa sa mga common na hanap buhay sa Israel. Yung mag-produce ng oil from olive. No? At nung kami po yung nagpunta doon, ay nakita po namin yung old-fashioned way of producing oil. No? Pero palang 3 klase ng olive oil. Depende sa tindi ng pagkakapress. Okay? Ngayon, since this is common, kasi lagi sila nagluluto, naalala nyo last week yung the widow in Sarepat. No? Meron na siyang konting mantika, olive yun, olive oil. No? At kaunting harina. Napakahalaga sa kanila ng olive oil. At ang sabi dito, kahit na mawala yun. Tapos ang sabi pa dito, and the fields produce no food. So ang food, we need it every day. Okay? So, kahit na mawala ang present provisions, yung pang-araw-araw mong pangangailangan, grabe, no? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Ito ba, ang pangatlo. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stores. Sabi ng mga Bible scholars, ito daw po ay past investments. No? May mga investments ba kayo? Yung may mga hinilugan kayo ng mga nakaraan para hopefully sa darating na hinahanap ay meron kayong mawi-withdraw, mahuhugot. So, itong mga tao kaya sila nag-aalaga ng sheep at ng cattle para meron silang ibebenta at mabibili ng food. Okay? Naalala ko nung pag kami magpapakasal, di ba ang lagi sinasabi siya, magpaalaga ka na ng baboy. O kaya magpaalaga ka na ng baka. Kumbaga, malayo pa yung wedding mo, kailangan ka na, mag-invest ka na ngayon. Ngayon, sabi ni Habakuk, kahit yung past investment mo ay hindi mangyari, mag-fail. Okay? So, ano po ang makikita natin na breakers ng joy dito? Imagine yung plans mo in the future, pumalpak. Yung present provisions mo ay pumalpak. And then yung past investments mo, pumalpak, hindi nangyari. Ano po ang breakers na makikreate ito? Ito po. Ang una, fear. Di ba? Takot? Takot ka. Itong fear na ito, hindi ito yung fear of God. Yung paggalang sa Panginoon. Yung po ang ibig sabihin ng fear of God. Kundi ito yung fear
na may masamang mangyayari sa'yo. Okay? Meron pa akong binabible study ngayon na lagi niya akong tinetext, ang sabi niya, Pastor, natatakot ako. Ano ang gagawin ko? Ano ang solusyon ko dito? Kasi natanggal siya sa work. At yung kanyang in-applyan, nakakala niya ay yun na ang makakatugon sa kanilang everyday needs. Hindi siya natanggal. At excited pa naman siya. Kasi sabi niya, yun ang aking dream work. Pero hindi siya natanggal. So ano ang magiging reaction niyo pagka gano'n? Meron kang anak na pinag-aaral, meron kang bahay na binabayaran, Sakit sa ulo. matatakot ka talaga. Di po ba? Those are joy breakers. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, meron tayong mga pinaplano na mangyari, na marating. May goals tayo. Pero hindi biglang itong isang kasama natin, nakalipat sa ibang lugar, no? Or yung isang kasamahan natin, biglang hindi na umatin. Diba? O kaya, yung inyong pastor ay biglang pupunta na ng ibang lugar. Diba? Ano ang magiging reaction niyo pagka? Ilukod dito. Diba ang effect sa atin ay takot? At sa kahit anumang bagay, kahit sa ating yapong trabaho, sa ating pag-aaral, diba? Pagka hindi nangyari yung ating po pinaplano, pumapasok yung fear. Nakakapasak pa kaya ako? Makaka-graduate kaya ako? Kung tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, gagaling pa kaya ako? Di ba? Fear. Next, frustrations. Di ba? Disappointments. Oo, ang dami ng mga pinangahawakan, mga talata, mga promises ng God. At parang ang lahat, no? Ang universe ay nakikikooperate and then suddenly, katulad niya yung binibes ko, no? Parang sabi niya, parang ang universe niya ay nakikikooperate. Talagang ang buti ng Panginoon. Tapos biglang, interview siya nung Friday, Monday, sinabi lang nung HR, sorry, meron kami iba hinahanap. So, ano yung automatic na mararamdaman? Frustrated. Okay? And when you are frustrated, mga kapatid, it will kill you. It will break you. Hindi ka nagtutulog. Okay? Next ay fatigue. Pagod na. Sa kabila ng pagpupursige mo, di ba? Sa kabila ng pagsunod mo, talagang sinisikap mo na walang mamiss kahit isa. Pero still pumalpak ka. Ano ang mararamdaman? Diba? And then ang panguli, faithlessness. Kawalan ng pagtitiwala o pananampalataya. Nakakapatid ngayon kong baga, these are the breakers of joy. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, no, sa ating pong patuloy na pagsunod sa pinapagawa niya sa atin, mararanasan natin ito. At ngayon alam na natin, na mararanasan natin ito. Pag tumating ito, ano ang gagawin natin? Dapat alam na natin kung paano tayo mag-react. At ito po, mga kapatid, ang itinuro ni Habakuk. Dito po sa kanyang isipan. How would you react pagka dumating na ito? Hindi ko alam kung nararanasan niyo ito ngayon. No? Kung kayo ay natatakot, kung kayo po ay disappointed, kung kayo po ay pagod na, kung ang inyong pananampalataya ay unti-unti nang bumubukas. Paano tayo makabago? How can we bring back that joy na dapat ay meron? Kasi definitely mga kapatid, kung namumuhay or nasa kalagitnaan tayo ng mga breakers na at hindi natin alam kung paano makakalampas dito, ay
Kahit na sinasabi natin tayo mga Christians, mga followers tayo ng Panginoon, nag-aaral tayo ng Bible, sigurado mas matanda ang itsura natin kaysa edad natin. Amin tayo nakasimango. Mainindi ng ulo natin. No? Irritable tayo. Diba? Meron akong bagong tutunan na yung agitated. No? May kausap ako, sabi niya, na-agit ako kanina. Agitated pala. Pwede pa lang gawin yun. Sabihin yun, no? Agit ako sa'yo. Agit ako sa'yo. So, lagi tayong ganun. Kung tayo po ay nasa kalagitnaan. Mga kapatid, nawa sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito, makikita natin itong breakers of joy ay makita natin na it's real. Ito ay bagay na hindi mo pwedeng isang tabi o baliwalay. Real ang breakers of joy. Mararanasan po natin yan. Makakasalubong natin. So, paano tayo magkakaroon ng joy sa buhay natin? Or paano natin na ibabalik ang kagalakan? Sunod, the basis of joy. Ang basihan or bakit ka dapat maging joyful sa iyong paglilingkod o sa ating paglilingkod together. Okay, tingnan po natin itong mga highlighted words nito. Karagay ko po munang basahin, sabi ng verses 18 and 19, Yet, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So, dito po mga kapatid, para sa inyo salitan or yung preposition na in. Okay? In. Napakahalaga po ng salitang yan. No? Sa ating pong basihan ng ating pong kagalakan. Because, ang ibig sabihin po ng in na yan ay may tatlong ibig sabihin po yan sa original na pagkakasulat. It means location, time, instrumentality, or apat pa lang, association. Okay. So ano ibig sabihin nun? Ang context nito, ang ibig sabihin po ng preposition na in ay you are associated with God. You are connected with God. Kaya si Habakkuk, sabi niya, kahit na pumalpak ang lahat sa akin, I will still rejoice, I will still be joyful because I am connected with God. Dahil ang Diyos ay nasa akin. Dahil ang Diyos ay kasama ko. Kaya po? No? And then, pansinin niyo po yung possessive pronoun na my. My Savior, my strength. Ang ibig sabihin po niyan ay relationship. You are related. You have an exclusive relationship with God. He is my God. He is my Savior. Bagamat siya ay tagapagligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Bagamat siya ay Diyos ng sanglibutan, pwede mo rin siya maging exclusive and personal. Hindi ma-divide ng oras. Meron niya ako nakausap, ang sabi niya, mapapakinggan pa kaya ako ng Panginoon? Kaya siguro hindi niya sinasagot ang prayer ko kasi ang daming tumatawag sa Kanya. Nasabi ko sa Kanya, alam mo, nagsabi din sa akin, pagka hindi ka mapakinggan ng Panginoon, dahil sa napakarami ng tumatawag sa Kanya, ibig sabihin, ibang Diyos yung tinatawagan. Sapagkat ang tunay na Diyos, the God of the Bible, He can listen, He can hear, He can answer anyone at the same time. Yun ang Diyos. Hindi siya nagugulat, no? Hindi siya magsasabi na of day of when, or day of hour. Next time na lang. Tatawagan, papakinggan ko niya. Anytime. Every time, anywhere, and everywhere, you call Him. Because He is God. And this God is your personal God. Yan po ang sinasabi dito ni Habakkuk. Kaya mananatili yung kagalakan ko in spite of these breakers. Because the basis of my joy
is my relationship with God. But it is your relationship with God. At ito po, tingnan ninyo, when you are related with God, ito po, ang makikita natin. You will experience His supremacy. Yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Diba? Alam niya lahat. No? Kontrolado niya ang lahat, mga kapatid. When you are related with God. Di ba? Kung related ka lang tayo kay Mayor, parang feeling natin, untouchable tayo. Di ba? Yung mga nahuhuli sa dito sa yung bus lane, no, na mga private vehicles, ang lalakas ng loob. No? Pumasok kahit bawal. No? Kahit pa paulit-ulit na sinasabi sa TV na ito lang yung allowed. Pero madalas sa mga pumapasok, no, sasakyan ni Senator, no, mayroong iba na sports car. No? Bakit feeling nila untouchable sila? Dahil connected sila sa malakas na tao. Di ba? Kaya lang, buti na lang yung ating mga MMPA sa kabila ng gano'n, ay hindi sila nagpapabayan. At tuwang-tuwa sila pag nakakahuli ng gano'n. Sapagkat pinapakita nila na walang above the law sa kanila. Pero mga kapatid, we are connected, we are related sa Supreme God. Siya po ang Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Sabi po dito sa Isaiah chapter 46 verse 10, basahin niya po natin mga kapatid. Ready? Begin. I made known to the end from ancient times what is still to come. I say the purpose will stand, and I will do all that. Ito ang Diyos na ating pong sinasamba mga kapatid. Sabi niya, I made known the end from the beginning. No? Kaya kong ipaalam. No? Alam ko. No? Yung katapusan, or yung pasimula sa simula hanggang sa katapusan. Okay? At ang sabi pa dito, I say my purpose will stand and I will do all that I please. Yung purpose ko sa buhay ninyo, hindi nyo pwedeng baguhin. Hindi nyo pwedeng pabagalin yun or i-advance yun. Yung purpose ko sa buhay ninyo, sa mundong ito, yun ang mangyayari. That's how powerful, that's how supreme our God is. Ang sabi pa doon, I will do all that I please. Lahat ng gusto ko, pwede ko gawin. Walang pwede makapagtigil at makapagbago ng isip. Okay? And you are related to that God. Ano yung malulungkot ka ba pagkagawa? Diba? It will make you joyful. It will restore your joy. Pagka naisip mo na, ay, meron pala akong Diyos na makakawagan. Meron pala akong Diyos na alam ang purpose ng buhay. Diba? Kaya kung halimbawa, dumadaan tayo sa pagsubok, sa kahirapan, let's always look to God. Bumalik tayo sa Panginoon. Sapagkat doon natin ma-realize na meron tayong kasama sa buhay niya. And then, sabi po sa Revelation chapter 4, verse 11, basahin nga po natin. Ready? Begin. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created, and have their being. So dito sa talatang ito, karapat-dapat na purihin natin ang Diyos natin na ating Panginoon. Sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay, no? At ang sabi dito, and have their being. Kaya nag-i-exist po tayo. Diba? Kaya tayo nananatiling buhay, ang mundo ay umiikot pa rin sa kanyang axis. Hindi nagbubungguan ang mga planeta. Hindi bumabagsak ang mga bituin. You know what? You know why? Because of that. Because of His power. God is the one controlling them. At walang sino mang matalinong tao ang nabuhay at naniniwala akong mabubuhay
sa mundo ito. Kayang pagalawin kahit 1 inch ang movement ng Earth. Yung i-disturb niya, yung movement. Hindi, walang tao. Sapagkat ang Panginoon na dahilan. Bakit ito exist? That's how supreme our God is. So hindi ka ba magagalak pagka ma-realize mo na sa iyong kahirapan, sa iyong difficulty na nararanasan, meron kang Diyos na makapangyarihan na pwede mo. Na ready to help you sa kahit anumang problema mo na dinalo every day. Okay? So, yan po ang una na makikita natin. No? The basis of joy is His supremacy. Meron akong makapangyarihan Diyos. Kaya ako nagagalak. Kahit na maraming pagsubok. Next is His sovereignty. Sovereignty. Ang ibig sabihin po ng sovereignty, sabi sa verse 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Pagka sinabi pong sovereignty, ang ibig sabihin, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Sometimes, alam niyo po ba kung bakit inuunahan natin ang Panginoon? Sometimes, kung bakit tayo nagdududa sa Kanya? Because we feel, hindi niya alam. No? We feel na mas magaling tayo. Mas alam natin kung anong makakabuti sa atin. But tandaan po ninyo ito, hanggat hindi po natin nauunawaan ang sovereignty ng Panginoon. Lagi tayong may takot, lagi tayong frustrated, lagi tayong pagod, at lagi po kakaunti lang maliit ng ating pananampalataya. But if we know, na ang Panginoon ay sovereign, alam niya itong pinagdadaanan natin, at meron siyang magandang plano sa atin, then it will restore our joy. Babalik yung ating kagala. Opo? Sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 11, nasahin po natin, ready? Begin. In Him we are all sanctified, and every day praising according to the divine who works out everything in conformity with the purpose of His will. So dito po mga kapatid, lahat daw ng mga nangyayari sa atin is according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So lahat ng mga nangyayari sa atin, good or bad, ay iniaayon ng Diyos sa Kanyang plan. Okay? Kaya mga kapatid, hindi dapat natin pagdudahan ng Panginoon kung halimbawa maraming palpak na nangyayari sa buhay natin. Kahit na napakaganda minsan ng plano natin, pero hindi natupad. Pero yun iniaayon ng Panginoon para mangyari yung plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos ay yun ang pinakamaganda para po sa atin. Okay? So yun po ang sovereignty ng Panginoon. Ang sabi niya, yung word na having been predestined, ang ibig sabihin po ng word na predestined ay plinano noon pa. No? Plinano niya bago pa likhain ng mundo. Bago pa tayo ipinanganak. No? Bago pa tayo nagkaroon ng isip. Bago pa natin siya nakilala. Ito lang ang plano ng Panginoon. Kaya ito tandaan niyo mga kapatid. Sa bawat isa sa atin ngayon, no? Bago pa nilikha si Adan at si Eva, nakaplano ng buhay ko sa atin. Diba? Napakagandang isipin nun. It is already well planned. At sa tingin niyo ba, ang plano ng Panginoon, kung obserbahan niyo ang kanyang salita, meron siyang planong masama. Meron kaya siyang ipaplano na kaya binuhay itong tao ito para mapahamak ito, para masira ang buhay ito. Hindi. Lahat ng plano ng Panginoon sa atin, kung tayo susunod sa Kanya, ay maganda. Yung nasabi ng Jeremiah chapter 29, verse 11. Yun po ang sabi ng John chapter 10, verse 10. May magandang plano ang Diyos sa atin. Sabi pa dito sa Matthew chapter 10, verses 29-31. Ito, maganda ito. Natutuwa ako sa verse 2.
Sayang na natin. Ready? Begin. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Yung sparrows, yung mga binibenta sa palagi mga ibon, yung mga maya. Noong unang panahon, yung dalawa ay isang penny. So, ewan ko kung na-experience nyo na yun. Mga sisiw naman sa atin. Di ba, iba-ibang kulay, may pula, may blue. Diba? Or may mga maya din na binibenta. Di po ba? Sa palengke, sa simbahan, mura lang. At ang sabi dyan, not one of them will fall to the ground outside your Father's care. Ang ibig sabihin, alam ng Panginoon ang bawat isa na namamatay na mga sparrows or mga ibon na ito. Alam niya. Okay? Kahit na ordinaryo o simpleng mga ibon lang ito. Tapos ito pa maganda. And even the very hairs in your head are all numbered. Isip ko yun, ano? Pero kaya siguro madali lang bilangin yung buho kasi na muunti. Pero yung mga balbog dito. Alam ng Diyos kung ilan yan ang buhok natin. No? Subukan niya nung bilangin yung buhok natin. Siguro ay walang magtatampak na bilangin. Pero sobrang dami. Kaya nga ginamit ng Panginoon ito eh. Diyos lang ang makakagawa niyan. Bilangin ang mga buhok natin sa atin. Ito ba? And then sabi dito sa verse 31, so don't be afraid. Huwag kang matakot. No? Kung dumadaan ka man sa madilim na lugar, no? Sa mahirap na sitwasyon, don't be afraid because you are worth more than many sparrows. Kung yung mga ibon na yun, mahalaga sa Panginoon yung mga yun, mas mahalaga ka. Diba? Yan ang gusto niya sabihin. Mas mahalaga ang bawat isa sa mga ito. Kaya minsan, pag nakakaranas tayo ng pagsubok, di ba nararamdaman natin yung kawawa naman ako? Wala nang nagmamahal sa akin. Wala nang tumitingin sa akin. Wala nang nag-aalaga sa akin. Hindi totoo yan. Ikaw ay dinadaya ng Diyan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mahalaga ka sa mga. Mas mahalaga ka sa mga. Mas mahalaga ka sa mga hayop. Kaya, aalagaan ka ng Panginoon. Kahit ano. Di ba, babalik ang joy mo pagka gano'n? Pag alam mo na itong makapangyarihang Diyos, itong Diyos na alam ang lahat ng bagay, aalagaan. Okay? Siya ang nag-aalaga sa iyo sa oras na at sa mga susunod na. Okay? Then, His sovereignty, and then ang panghuli, ang pangatlo, His specialty, no? The basis of our joy should be His supremacy, His sovereignty, and His specialty. Ano ba ang specialty ng Panginoon? Ano ba ang paboritong gawin ng Panginoon? Okay? Ito po. Sabi niya, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Sabi niya, the Lord is my strength. No? Alam niyo, specialty ng Panginoon to give us strength. Sapagkat mahina tayo. Okay? Tayo po ay mabilis, mapagod, mabilis, ma-discourage. Di po ba? Sapagkat tao tayo. Tayo po ay makasalanan. So, ang laging pangako ng Panginoon kung inyong mapapansin is to give you strength. Sabi po dito sa, or, yan, okay, ito muna ang unahin natin. He makes my feet like the feet of a deer. Okay? Pinapalakas niya ang aking paa katulad ng mga usa. No? Okay? Ang mga usa ay napakabilis. No? Hindi lang sa patag. Okay? Alam niyo po ba ang reindeer ay tumatakbo siya ng 120 kilometers per hour. Bilis nun. At ang sabi pa ng mga
dalubhasa. Yung bilis daw ng mga usa ay depende sa bilis ng mahabol sa kanila. Di ba? Kung mga leon, no? Or leopard, ang bilis ng mga leopard. Mas mabilis sila. Pero ang nakakamangha sa usa ay ito. Yung hindi lang sila sa direksyon mabilis. Mabilis din sila yung sudden change of direction. Alam niyo po ba sa basketball, ginawa ko yan. Yung sudden change of direction. Alam niyo po na ACL ko. Na-operahan ng tuhod ko. Kasi hindi ako usa. Pero sabi dito, magiging katulad tayo ng usa. Yung lakas natin ay parang katulad ng usa. Mabilis. At ito pa po ang isa sa nakakamangha sa mga usa. Pagdating sa mga mountains, front view at saka back view, ang sabi nila, ang paa daw ng usa ay strong-footed sila. Parang dumidikit yung paa nila sa bato. Kaya, kahit sa gilid sila ng bunto, ng bangin, nakakapagtakad sila. At naniniwala ako na ginawa ng Panginoon yan para makaligtas sila sa mga humahabol sa kanila. Di ba? Kasi sa mga ganitong lugar, mahuhulog na yung mga leon, yung mga leopards, hindi nila kaya kumagtuloy. Bakit inihatulad ng Panginoon ang pagbibigay ng lakas sa atin sa usa? Sapagkat ang usa, they have the ability to overcome the adversaries. Okay? Nakakalayo sila, nakakalundag sila. Di po ba? So imagine, hindi lang tayo sa tupa ay inihatulad ng Panginoon. Tayo ay inihatulad din sa mga usa. Palalakasin tayo ng Panginoon. Sabi dito sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Ang specialty ng kalaban natin, which is described as thief. Ang specialty ng kalaban natin is to kill, to steal, to kill, and destroy. Pero ang Panginoon, His specialty is to give us strength. Sabi sa Psalm 73 verse 26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ngayon mga kapatid, who is the source of your strength? Pag nangihina na kayo, pag nauubos na ang pag-asa niyo, sino ang nagbabalik? Paano kayo nag-recharge? Who is the strength of your heart? Si Haring David, sa dami ng pagsubok, sa dami ng paganin na pinagdaan niya, sabi niya, God is the strength of my heart. Hindi bumibigay ang puso ni Haring David because the Lord is strengthening. Because that is God's specialty. To strengthen us. Okay? And then sabi sa Isaiah 41 verse 10, basahin niyo po natin. Ready? Begin. "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with righteousness." Sabi niya, I will. Hindi niya sinabing I might. Or maybe I will. Sigurado, I will strengthen you. Kaya ngayon umaga mga kapatid, kung nangihina na kayo sa buhay, napapagod na kayo, or kung ngayon hindi niyo pa nararanasan yan, kasi sasabihin ko sa inyo, dadaan kayo sa episode na yun, na parang gusto niyo na mag-iba. Remember this process. The basis of our joy should be God's special. Ano special? He will strengthen us. Yes, makakaranas po tayo ng panghihina. Pero sana magbigay sa atin ng kagalakan. Alam natin, palalakasin tayo ng Panginoon. Once na tayo ay tumawag sa Kanya, once na tayo po ay humingi ng tulong at sumunod sa Kanya. So, sabi mo sa Nehemiah chapter 8 verse 10,
Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is a holiday to our Lord. Don't grieve, for the joy of the Lord is our strength. Ang pag-aalala ng Panginoon ang ating lakas. And sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, by the way, itong life verse ni Manny Pacquiao. No? May laban siya ngayon. No? Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Si Apostol Pablo, nagawa niya ang kalooban ng Diyos. Natapos niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon because of the Lord who strengthens. Ngayong baga, mga kapila, we can work together and we can do His work and continue to do His work because of the Lord who strengthens. Ang Diyos lang ang magpapalakas sa atin. Siya lang ang dahilan bakit tayo pwedeng magsimula at pwedeng magpatuloy sa gawain ng Panginoon because of the Lord's strength. Because that is God's specialty. Okay? So, salamat sa Panginoon. Kaya pwede natin tawagan ng Panginoon anytime to strengthen us. So, gusto ko pong tingnan natin ito. When the basis of your joy is His supremacy, you are safe and secure. Okay? Ikaw ay ligtas at ikaw ay, ano bang Tagalog sa secured? Tagalog sa secured. Hindi ka na mawawala. No? Sigurado yung iyong safety. Wala na makakagalaw sa'yo. When the basis of your joy is His sovereignty, you are still stabilized. Ikaw ay kalmado at mananatiling kalmado. Hindi ka natataranta, hindi ka nagpapanik. When you know that God knows His plan or that God has a plan for your life. Di ba? Hindi ka magdududa sa Panginoon. You will be still. Kalmado ka na, makakalma ka. Yes, may experience mo yung fear, yung frustration, your fatigue, and faithlessness. But the moment na makita mo itong truth na ito, that God is sovereign, makakalma ka. At mananatili ka. Then, when the basis of your joy is His specialty, you will be strengthened and sustained. And be sustained. Okay? Magiging malakas ka at nananatili ka malakas. Napakaganda po ng katotohanan ito na ibinahagi po ni Habakkuk, no? Na when the basis of your joy ay ang Panginoon, then you have everything. Kaya nga sabi ni Haring David sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa NIV, I shall not be in. Wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang mahihiling pa. Pagka ang pastol mo ay ang Panginoon. Pagka ang leader ng buhay mo, pagka ang sinusunod mo sa buhay na ito ay ang Panginoon. Everything will be provided. All that you need will be provided. Okay? And then ang panghuli, the blessings of joy. No? Ano po ang mga pagpapala na makukuha natin pagka tayo po ay nagagalak na naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok? Una, ang sabi dyan, He enables me to tread on the heights. Okay? Palalakasin niya ako or pinapalakas niya ako para makaakyat sa mga matataas na lugar. Okay? Alam niyo po, pagka nabasa natin sa Biblia, yung pataas na lugar, no? If the idea is always productivity or growth. Di ba? Tumataas ka. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 and 7, isahin nga po natin. Ready? Begin. I planted the seed, Apollos watered, but God was in making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes it grow. Mga kapatid, pagka
Pagka na-reach natin yung heights, ang ibig sabihin nun, we are growing. At ang Diyos lamang ang makakapagpalakas at makakapagpalago sa atin. Tandaan mo natin yan. Sabi ni Apostol Pablo, kahit tayo magkakasama sa gawain ng Panginoon, kahit na ginagawa natin yung part natin, ang magpapalago pa rin sa atin ang Diyos. Hindi yung mga techniques natin, hindi yung mga lakas natin, hindi yung mga katalinuhan natin pinagsama-sama. Hindi yung magpapalago sa atin, kundi ang Panginoon. So, nung sinabi ni Habak, being able to reach heights, ang ibig sabihin, we will be productive. Yun po ang blessing. Pagka joyful tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, may productivity, may growth. Yan po ang prayer ko sa atin po sa CGD sa atin. Sa ating po paglilingkod sa Kanya, sa paggawa natin ng bawat bahagi natin, sana gawin natin yung may kagala. Sapagkat pagka nangyari ito, the Lord will make this church grow. Mararanasan po natin ito. Okay? And then, ang isa pa, na makikita po natin, pagka pinag-usapan yung heights, o yung mataas, ang ibig sabihin po nyo ay victory. Di ba? Yung mga umakyat sa bundok, sa Mount Everest, ano ang kanila reaction pagka sino mga hindi sa Mount Everest? Yung mga pamundok na dito, nakaakyat ng bundok. Saan? Sa Rizal. Okay. At yung mataas sa Mount Apo, pinakakit naman dito. Sa Mount Halcon. Sa Bakulang sa Bakulang. Bakulang kami. Ano lang ako? Ano ang tawag doon? Sigera. Dapat akit ako ng Sigera. Mount Halcon sa Sigera. Dapat akit ako ng Mount Halcon. Kaya lang, sabi nung, hindi ako pinayagan ng teacher ko kasi hindi ako nakapag-training. Dapat 1 week training, maglalakad ka. No, 5 kilometers para maging ready yung legs mo. Sobrang tiwala ko sa sarili ko. Sabi na, hindi po, kahit wala ng training, hindi pwede. Baka problemahin pa namin. 1 week yung paglalakad doon kasi 7 mountains pala yun. Yung Mount Halcon, pataas ng pataas. Okay? Pero yung napansin ko, lahat ng nakakaakit, nakakaabot. Ganito ang nila, reaction, woo! Di ba? Tuwag-tuwa sila. Victorious. Nalampasan nila yung mga difficult trails. Yung panganib na dadaanan mo, paakyat ng mountains. Victory. Mga kapatid, ito po ang magbibigay sa atin. Kagalakan. Sapagkat pinangako ng Panginoon that when you follow Him, when you obey Him, you will experience productivity and you will experience victory. Sabi na dito sa John 16:33, basahin nga po natin, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome." Ang Panginoong Kristo, napagtagumpayan na niya ang mundo. Lahat ng tukso, lahat ng pagsubok, sa mundo ito, napagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya pagka sumunod tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng strength to overcome, to be victorious. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, isahin mo natin, ready, begin. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang victory, ang totoong victory, lalo na sa kasalanan, ay mararanasan lang natin dahil sa Panginoong Jesus. Okay? Hindi dahil sa training natin, hindi dahil sa galing natin, kundi ito po ay dahil lamang sa Panginoong Kristo, kung kaya siya lamang ang dapat natin itaas, bigyan ng papuri at luwalhatiin sa buhay ko. Ngayong umaga mga kapatid, kailangan natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang sana tayo magaling magsimula. Okay?
Sana hindi lamang tayo sama-sama na nagsimula. Sana sama-sama din po tayo na magpatuloy. At ang paraan lamang para manatili tayo nagpapatuloy ay kung may kagalakan tayo sa atin. Magkakaroon tayo ng kagalakan if we know the breakers of joy, no? If we are reminded of the basis of joy, and if we know the blessings of joy. Kaya mga kapatid, ngayon po umaga, nawa maging kagalakan ng puso natin na maglingkod sa Panginoon. Hindi ito isang kabigatan o isang pahirap o pang-abala, kundi every time na maririnig natin ang paglilingkod sa Panginoon, it is a joy for each one of us. Tayo pinagalakan. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa kapangyarihan nito. Salamat sa katotohanan. Panginoon, dalayan ko po ang bawat sa nakarinig nito ay makita nila na ang source ng joy at ang sustenance ng joy ay mula lamang sa amin, Panginoon. Wala nang iba. Kaya Panginoon, tulungan kami sa aming paglilingkod. Manatili ang kagalakan. Hindi dahil sa magagaling kami, marami kaming alam, kundi dahil nasa amin, kami po ay related, connected sa aming Panginoon. Salamat po at aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.